Hello, everyone. So, guys, this will be our final discussion in CRDR. And next week, you will have a post test covering this topic. And syempre, the following week, I think May 18 onwards, it will be your final exam. And siguro ma-post naman sa ano nyo, sa GC or alam ko i-announce naman yun kung anong day papatak yung CRDR. So yun, itong magiging topic natin today will be wrapping up para dun sa final discussions for CRDR. And yun nga guys, I hope na marami kayong natutunan dito sa ating subject. And syempre, mas importante na ma-apply nyo lahat ng natutunan nyo dito sa ating subject as in the future bilang RadTech. And especially magte-take kayo ng board exam. So I hope na natutunan nyo ng maigi to. As for the notes na natin, itabi nyo lang yan kasi magagamit nyo yan sa boards. Okay? So let's begin our final discussion. Okay, so sisimulan natin to doon sa ating automatic exposure control o yung tinatawag nating AEC. So ito guys, one of the reason kung bakit yung ating X-ray images, it look perfectly exposed kahit na iba't iba ang size ng patient is because of automatic exposure control or yung AEC. Kasi dito, ang AEC guys is a device na ginagamit natin wherein minemeasure niya yung quantity ng radiation na nagpapass through kay patient to the image receptor. And as it pass through, ang mangyayari dyan, automatically tumitigil yung exposure once na yung ideal image density has been reached. Okay? And so instead na nag-a-adjust tayo ng timing manually by adjusting the knobs or pinapress natin yung exposure time, yung machine mismo ang nagde-decide kung kailan siya titigil. Okay? So instead na nagbibigay tayo ng direct control over the exposure density ng machine, ang ating AEC or automatic exposure control, so siya yung nagpo-photo timing. Ibig sabihin, ang ina-adjust niya guys ay yung timing ng radiation. Photo, ang photo is radiation exposure and timing. Ibig sabihin ay yung exposure time mismo ng ating exposure. Okay, again, photo is radiation exposure and timing is the timing itself. Kung sa MAS yan, yun yung seconds. So, ang purpose ng EEC is magbigay ng consistent at saka reproducible. Ibig sabihin, kung i-x-ray natin, for example, yung obese na patient today, and he will have a follow-up the following week. So, pag in-x-ray natin yan, for example, a chest x-ray, dapat same ang exposure, same yung output. So, kung halimbawa na merong dalawang magkasunod na patient and i-x-ray natin, even if different RadTech yung kukuha na exposure, kailangan na parehas ang itsura. Ibig sabihin, kung may present na graininess or blackness doon sa image, so dapat ganun pa din. Kailangan consistent. Okay? Even if magkakaiba yung thickness ng anatomy, iba-iba yung different parts na kukunan, kahit na different machines man yan. For example, you have multiple X-ray machines sa department. So kung ginamit mo sa X-ray tube 1 si patient today, and the following week do sa ibang X-ray tube with the same EEC, so dapat same yung magiging output. So same ang itsura. Hindi pwedeng mas darker yung exposure nyo today and the following week ay brighter. So hindi siya pwede. Unless during sending doon sa inyong PACS ay nag-ano kayo yung tinatawag natin post-processing. But kung hindi mo gagawin yon, dapat same ang itsura niya by using the AEC.
So, ibig sabihin, instead of guessing the exposure every single time, si AEC mismo, siya ay tumutulong sa atin to standardize it or to help us give a consistent output. Okay? So, ito ay yung mga several positionings. So, ito guys ay kinuha ko doon sa book natin ng Ballinger. Okay? So, ito ay mga, for example, here, meron tayong iba't ibang mga body parts na kukunan. And here ay mga sample na, for example, yung anatomical thickness. So, on this part, ito ay yung mga usual suggestions para kunwari kukuha ka ng mag-a-adjust ka manually. And here, kapag kinompute mo yan, pagka pinag-combine mo yung exposure time and the MA itself, so nakalagay dito is 160. Now, kung gagamit tayo ng AEC on this part, so meron tayong tinatawag na yung mga cells. Kailangan guys na kapag may certain nakukunan kayo, for example, pelvis or yung hip or the upper femora, dapat guys na naka-activate yung mga certain cells. So tatlo yan guys. For example here, kailangan na yung dalawang cells dun sa taas ay kailangang activated bago nyo gawin yung exposure. So may mga certain rules. And especially pagka kukuha kayo ng certain part, kailangan na as much as possible nakasenter siya para hindi mag-error yung EEC. So kung mapapansin nyo, either two cells are activated or kung halimbawang manipis yung certain part, kailangan nakasenter siya and single cell yung activated. And for this, meron tayong SID. So ito yung magandang distance ng table at saka ng X-ray tube. So ito yung suggestion do sa ating positioning. And these are the image receptor, yung size ng ating plaka na gagamitin for certain exposures. And ito, yung emerald naman, yan ay yung magiging deviation index o yung magiging overall na radiation na marireceive ng patient. So this is the dose. These are the dose ng mga ano natin. So for example, dito, atlas and axis, so this is part ng ating cervical vertebra, C1 and C2. Yan. For here, kasi yung ating patient ay, for example, di ba, maliit naman yung ating neck. So, mas maganda na centered siya. Kailangan talagang centered para hindi mag-error. And the rest of procedures here ay spine. Okay, kung mapapansin niyo, ang EEC ay kailangan naka-centered and only one cell is activated. Next ay pag-usapan natin yung mga iba't ibang uri ng AEC. So, hindi lahat ng mga automated na exposures ay same yung AEC. So, meron tayong mga certain portions. For example, dito, pagka photo timing, may photo timer yung ating AEC, hindi na natin kailangan gumamit ng computer. But, kung halimbawang yung program exposure, syempre kailangan na meron tayong computer kasi kailangan na meron tayong isa-select na certain program para mag-expose yung isang procedure mismo. And we also have yung anatomically programmed radiography or APR. So makikita nyo to sa operating console. And may mga drawings doon, for example, a chest. So makikita mo yung pinaka upper chest ng patient. So may mga drawing siya. For example, yan ay skull. So makikita mo doon sa anatomically programmed radiography, doon sa operating console mismo, so meron drawing na skull. So, i-explain ko naman yan sa inyo later isa-isa. So, itong tatlo na to, meron sila in common na tinatawag nating radiation detector.
And yung radiation detector na yon, it includes itong photodiodes o yung tinatawag natin photocell. Meron ding ionization chamber and meron ding backup timer. So itong backup timer, ito yung ating safety net in case na mag-error. For example, hindi na recognize noong AEC, yung radiation exposure, or sa tingin niya hindi enough, pero sa tingin mo na overexpose na. So meron yung backup timer. Ibig sabihin, kahit magtuloy-tuloy yung radiation exposure, because of backup timer, kung nakaset yan na 0.1 seconds, so kahit anong mangyari, titigil ang exposure because of the backup timer. So yun yung ating safety net. So i-discuss natin itong photo timing system. Itong photo timing system is the oldest, pero ito yung widely used na ginagamit na system. Ito ay gumagamit ng photodiode detector. Now, itong photodiode detector na to, kung mapapansin mo ay after siya ng image receptor. Kung ito yung plaka mo, so ang ating photodiode ay nasa ilalim. So, ang radiation, guys, ay nagpapass through siya mula kay patient, then dadaan ng image receptor, then meron tayong photodiode dito sa sunod na portion na to. Okay? So, itong system na to is very simple and reliable, and ito yung commonly nakikita sa mga departments, the photo timing system. Next ay yung program exposure system. Ito naman ay more advanced. Ito guys ay gumagamit na microprocessor o yung computer control system. So tayong mga RadTech, ang gagawin natin, magsiselect tayo ng KVP and ng MES digitally. Then yung system, yung ano mismo, siya yung automatically mag-a-adjust ng MA station. So i-adjust niya yung pinili mo. Then ika-calculate niya yung exposure time, and afterwards, i-activate niya yung backup timer. So, ang advantage ng ganito automation, syempre mas mabilis yung setup. And because of backup timer, kasi nga, for example, sinet mo na ang backup time will be, I think, for 0.3 seconds. For example, ganun. Regardless ng certain errors, magte-terminate ang exposure after ng 0.3 seconds. So, ito guys ay most consistent yung exposure selection. Itong program exposure system. So, nakaprogram na kung ano yung magiging exposure mo. Then, we also have anatomically programmed na radiography system. Ito guys ay basically ay visual version ng mga technique charts. So dito, instead na numbers yung nakikita natin, so meron tayong nakikita mga anatomical images doon na tinatouch lang. Naka-touch screen yan. So ang ano lang natin, simply is itatap lang natin yung certain body part. For example, spine. So may makikita ka na a picture na spine. So you just have to select it. And kung chest man yan, or kung abdomen, so pipiliin nyo lang siya. So itong APR is easier for beginners kasi nire-reduce nito yung reliance doon sa mga memorized na technique charts. Kasi sa RadTech, pero kailangan naman guys na sa ulo natin yun. Kung ano yung magandang KBP para sa certain body part na, di ba ang ano kasi, ang advice ni Busyong is gagamit tayo ng caliper to compute the KBP. Pero syempre, bilang mabilisan, dapat may ano ka na, for example, ang body habitus ay hypersthenic o yung matatabang patient. So dapat in your mind, meron ka ng naka-reading KBP for that, and mag-a-adjust ka na lang kung sa tingin mo na mahihilaw ka. And same with the MES. So, in your mind, kung halimbawa ang gusto mo ay mas maganda yung kuha mo ng image, or for example, appropriate yung density na kailangan, so pwede na i-adjust mo yung MES. Diba? Wini-weigh in natin yon kung alin yung sa tingin mo na maayos ang kuha mo,
na walang graininess, at the same time ay hindi ma-overexpose si patient. So you have to balance it. But because of APR, so isa-select mo lang yung certain body part na target mo, then pipili ka rin. For example, for pediatric patients, so dapat isi-select mo din na aside from selecting the chest, kailangan na nakaselect din yung body habitus para mas ano tayo, hindi mag-overexpose. Okay? Or hindi mataas yung dose than usual. So all in all, itong APR is a smart image-based exposure selector system. So ano lang siya, computerized na technique chart. Okay? So hindi mo na masyadong, maswerte ka kung ganito yung ano nyo kasi hindi mo na kailangan mag-memorize. Pero bilang RadTech talagang para hindi tayo yung tinatawag natin na dose creep, it is best na well-versed tayo for in selecting the appropriate technical factors. Okay? So ngayon, ito photodiode, balikan lang natin. So, gumagana ang photodiode in a way na, di ba sabi ko sa inyo kanina, ang radiation from here sa X-ray tube, magpapass through yan kay patient then sa image receptor. Then afterwards, at tatama yan do sa ating yung photodiode detector. And yung detector na yan, it will produce a light signal. Okay? So, meron tayong fluorescent screen. And from there, yung magkakaroon tayo ng yung light ay magiging electrical signal, and when the signal reaches the preset level, so titigil na yung exposure. So all of these things are nangyayari in just seconds. So mabilis lang yan. So basta makarating yung radiation do sa detector, so ibig sabihin titigil na yung exposure. Okay? And indirectly, na-measure niya yung patient exposure. Once na yun niya, na-detect na yung detector mismo. Na-detect na ng detector itself yung radiation. So that's how it works. Meron din tayo na yung tinatawag natin na ionization chamber system. So ito yung tatandaan nyo. Kung yung photodiode ay above the image receptor, ito guys ay nasa ibabaw. Sorry, ang photodiode ay below. Diba? Below the image receptor, ang ionization chamber guys ay above. Okay? Ibig sabihin, nasa pagitan siya ng patient at ng image receptor. Okay? Again, ionization chamber ay nasa ibabaw ng image receptor and the photodiode ay below the image receptor. Okay? So, tandaan niyo siya maigi. Okay? So, kabaliktaran siya ng photodiode system. So, ito, ang mangyayari, meron tayong radiation. Then, tatama yung kay patient, tapos wala na nangyayari na yung radiolucent or wala nang interaction with light. So kaya siya ay direct na mismo. Then tatama na siya sa image receptor. So ang process diyan, yung ionization chamber kasi ay meron siyang air-filled na chamber. So yung mga air-filled na chambers na yun yung nagde-detect ng radiation. And once na ma-detect yung radiation na yon, so si radiation mismo, ina-ionize niya yung air na nasa loob ng cells. And ano na yan, domino effect. Ang mangyayari, once the radiation ionizes the air, so magkakaroon ng electrical charge na magbi-build up. And when the present level is reached, titigil na ang exposure. Okay, so nakikita nyo guys yung mga small rectangle. So ito yung mga positions ng detector. Again, ionization chamber ay nasa ibabaw ng image receptor. So ito yung difference niya. Phototimer below the IR. Ionization chamber is above the image receptor. Next, ay pag-usapan naman natin yung proper cell selection. Dito nga guys, meron tayong 2 or 3 na detector cells. So, ang question here is, bakit hindi gumamit na lang ng isang cell?
Syempre, tandaan nyo guys na yung bawat anatomy ay nangangailangan ng different coverage. And yung multiple cells na to ay sila yung nag-a-average noong uniform density. Sila yung nagko-compute. So as a RadTech, ang ating responsibility is to choose those cells correctly. Simple lang yan. Kung alin yung sakop niya, for example, ang gagawin mo kasi is just x-ray. Imagine kung ang isi-select mo lang ay yung gitna. So, paano naman makaka-receive or paano ma-activate yung naando sa pagitan pagitan mismo ng spine or yung area mismo ng lung fields, 'di ba? So, yun lang naman. Kung alin yung kailangang sakupin, yun yung isi-select niyo na cell. Then kung mga spine lang, middle lang naman, so yun lang din ang i-activate nyo. But the rest of the procedures, kung abdomen man yan, so isi-select mo lahat. Okay? Again, for example, meron tayong chest x-ray, chest PA, or posterior-anterior view ng chest. So, ang isi-select nyo guys ay yung outer. Ito, yung dalawang pula, or lahat na. Especially yung mga patient na malalaki ang body habitus. Now, kung lateral view o yung chest na nakatagilid ang kukunan natin, pwede guys nang i-activate nyo ay itong middle lang. But kung sa pelvis na tayo, kailangan guys nakuha lahat. Kaya ang i-activate natin ay itong lahat na cell na to. Then, kung halimbawang may prosthesis o may bakal doon sa hip, so pagka kumuha tayo ng chest, kailangan na i-avoid natin yung may prosthesis area. So, ibig sabihin, kung left yung meron, so kailangan ang isi-select mo lang guys ay yung right. Okay? So, I hope na tanda niyo siya. Basta ang logic dito, kung alin yung nakalapat, yun yung mga i-activate niyo syempre. Parang ano lang yan, nagsiselect kayo nung kung alin kung saan magpo-focus. Then, kung halimbawang ang target natin is lumbar spine, di ba spine lang naman yung target, so it is safe na isa lang ang i-activate mo, itong nasa center. Okay? So, tandaan nyo guys na yung mga abnormal structure, for example, yung hip with left prosthesis, so kailangan guys na hindi yun yung naka-activate. Kung left ang may problema, so right yung pipiliin. Malinaw? Ito naman na susunod nating image ay yung EEC na ginagamit natin sa mammography. Since sa mammogram, kailangan guys na malinaw yung kuha sa breast tissues, so kailangan guys na precise yung exposure control. And especially sa mammography, it is advised na when the woman reach 40 years old, it is best na magpa-mammogram siya yearly. So expect nyo guys na meron niyang yearly follow-up. So, sa mga follow-ups na yan, kailangan consistent ang kuha natin. And ang EEC will definitely help, lalo na sa mga ganitong instances. Malinaw, guys? So, ito guys, EEC, tandaan nyo na hindi niya nire-remove yung responsibility ng RadTech. Ang EEC is parang ano lang natin yan, a safety net para consistent yung kuha. Pero syempre, bilang RadTech, kailangan guys na accurate pa rin yung ating positioning. Okay? Kailangan skilled tayo sa positioning and sa pamimili guys ng technical factors. For example, meron ng naka-predetermined na dose, kung pwede mo naman babaan by adjusting the MES, so why not? Diba? And also, pagka kukuha tayo ng X-ray, for example, may mga may encounter kayo in the future, especially sa positioning. Diba, may makarating sa inyong request, it says water's view. So kung hindi mo alam kung ano yung water's view, wherein yun guys ay part ng skull, so kung hindi ka well-versed sa positioning and sa methods, kung pwede kang magka-error. So for example, yun nga, water's view, for now, hindi pa kayo familiar, pero syempre, when you reach your senior year, kailangan ano na talaga kayo, well-versed sa positioning. And yun nga,
since mag-internship kayo and if ever na maka-encounter kayo ng machines na merong EEC, so syempre dapat alam nyo kung anong pipiliin. Okay? And syempre, kailangan aware tayo sa equipment mismo. Especially kung yan man ay phototimer o ionization chamber, so saan mo ipoposition ang cassette mo? So yan, actually, hindi talaga tayo dapat totally dependent sa IEC. So ang ano lang dito is kailangan gamitin natin ng tama. So ito guys, ano to, yung suggestion. For example, sa mga pediatric patient. Sa newborn, since maliit lang yung body part, maliit lang yung baby, so pwede na centered lang. Okay? So kung makaabot yan ng up to 5 years old, since maliit lang siya, tapos dito kasi ang mga designs ng sa digital, yung direct digital, usually sobrang lapad niya, hindi siya 14:17. So, ang i-activate nyo lang guys ay yung center. Pero pagka 10-year-old, di ba ngayon naman may mga malalaking 10-year-old talaga. So, pwede mo siyang i-treat as adult. Okay, yung mga i-activate. So, ito guys, yung green ay for chest. Ito naman ay sa pelvis. So, same with the pelvis, center lang yung chamber para sa 1 to 10. But yung ibang procedures, for example, yung for example, leg or other parts. So, mas maganda na, ayun nga, yung mga i-activate mo ay, kung malalaki na yung patient, so kailangan na i-adjust nyo rin yan. For example, dito nga sa pelvis, di ba ang suggestion ay 3 na cell yung i-activate. So, pwede guys na pagka medyo malapad na yung bata, so ang i-activate nyo ay yung dalawan. Okay? Pero sa adult, syempre, dapat 3 talaga yung naka-activate sa pelvis. Okay? So, ito, nasabi ko naman na. Ito pa, yung kailangan yung tandaan sa EEC. Kapag yung procedure guys ay with contrast, for example, special procedure with contrast, si abdomen kukunan nyo pero merong contrast media na gagamitin, so hindi nyo pwede siyang gamitin. Hindi nyo pwede gamitin sa EEC sa mga ganong procedure. Same with the mammograms na merong breast implant or metal prosthesis or merong shielding. Kasi ang mangyayari dyan, di ba, kailangan na para ma-terminate yung exposure, kailangan makarating yung radiation sa detector mismo. Then sa kanya ito terminate. Now, kung halimbawa may mga, ito kasing contrast field anatomy at saka yung metal prosthesis, so lahat yan ay matataas ang atomic number. And also ito shielding kasi gawa siya sa lead. So, mangyayari dyan, ma-overexpose yung patient kasi ang susundin ng EEC ay yung mataas na atomic number. And also guys, ang mga rooms, hindi siya calibrated the same. May mga rooms kasi na sobrang laki, may mga exposure areas na maliit lang. So, kailangan guys na laging nakakalibrate yung ating EEC para mag-adjust siya ng ayos. Also, yun nga, yung sa mga rooms, ito naman calibration ay, ano na to, trabaho na ng service engineer. And while doing that, gumagamit sila ng phantom. And nakasked yan, either quarterly or yearly gagamitin. Sorry. Yun. May mga schedule yan. As for this, ito naman ay nasa quality control, quality assurance and quality control na subject. Doon, nakalagay kung ano yung mga certain test and tuwing kailan ginagamit. So, doon na papasok yung quality assurance and quality control. So, i-discuss naman natin yung advantages of using AEC. Siyempre, pag gumamit tayo niyan, mas mabilis yung setup. Okay? Mas napapabilis yung exposure kasi nakadepende na tayo sa AEC.
instead na nagmamanual adjust tayo ng KBP and MES. Also, mas accurate yung exposure kasi as long as tama ang positioning, so magagamit natin yan into our advantage. At the same time, because of this, yung repeat rates natin, syempre hindi na mangyayari. And makakasave si patient in exposure. Syempre, pagka umulit ka, so doble yung exposure. And syempre, kawawa naman yung patient ko pa ulit-ulit. Also, consistency sa density. Okay, kahit na kailan siya bumalik, so same yung magiging output. Then, downside of using the AEC, syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may advantage. So may downside yan and syempre, asarate, kailangan i-minimize natin yung downside na yun. Syempre, kailangan guys na hindi tayo maging over-dependent do sa system. Okay? Kung halimbawa mag-error yan and gumamit ka ng ibang machine, so kung dependent ka sa technical factors diyan, so what will happen kung bigla kang magmamanual? Diba? So, malaking adjustment. Also, over time kasi kung matagal na yan lang yan yung ginagamit nyo, so may mga instances na makakalimutan mo na yung manual technique. Kaya kailangan na ano pa rin tayo. From time to time, nire-review nyo. And syempre guys, kailangan na naka-center. Kasi kung hindi naka-center, so yung calculation na radiation ay magkakaroon ng error. Okay? Lalo na kung yun nga, hindi naka-center. And also, itong EEC kasi, di ba, kailangan na yung rooms ay kinakalibrate lagi. Now, hindi yan pwede sa portable kasi, for example, yung ionization in air. So, what will happen kung sa ibang room mo siya gagamitin na hindi naman yung nakalibrate, yung room na yun? So, magkakaroon ng error sa EEC. Okay? Kasi yun nga, may mga calibration difference sa bawat kwarto. And kung ma-misuse natin yan, guys, syempre, magkakaroon tayo ng maraming repeat. Now, di ba, ano na yung AEC widely used na? So, ang question dito is, has the digital radiography made the AEC obsolete? Syempre, hindi. Okay? Kasi, ang ano kasi natin dito, kung halimbawa naman sa direct radiography or DDR can adjust the image brightness, so bakit pa natin kailangan na AEC, di ba? But yung EEC, it is still important kasi si EEC, kinokontrol niya yung patient dose, which is good for the patient. And ito naman kasing sa DDR, ang kinokontrol niya lang mismo ay yung appearance ng image. Okay? So, yan. So, ang risk, without using the EEC, so meron mga instances na pwede natin ma-overexpose yung patient intentionally. And tapos ang gagawin lang, i-adjust siya digitally. So, it is bad. Okay? So, basta ang best practice natin dito ay sabay natin gamitin yung AEC with DDR para naman maano natin yung the best of both worlds magamit ba. Okay? And ang EEC guys is not a replacement sa digital radiography. Malinaw? So again, sa EEC, tandaan nyo guys na ang kinokontrol niya lang ay yung radiation exposure. And hindi mismo yung image brightness. Ang image brightness ay doon na mismo sa processing. Okay? So that's it for EEC. Okay, sunod naman natin i-discuss yung, though ito ay separate subject, since ito ay included doon sa ating syllabus, kailangan na ma-discuss ko din sa inyo. Okay, so though ito ay ano lang, nakafocus lang sa CRDR. Okay? So quality assurance and maintenance issues for CRDR.
Remember guys, quality assurance is ano siya, yung para doon sa consistency ng image quality. Okay, quality assurance ibig sabihin ay ah yun nga, yung para magawa mo yung best outcome. Okay? Assurance ng quality. So, ang ano natin dito is, yun nga, yung first is to provide consistent image quality. Okay? Sa lahat ng exam at kahit sinong radtech yung gagawa. And pag ina-exercise mo tong quality assurance, which is required naman talaga, it will give a patient a safety. Especially kung lagi mong ginagamit yung ALARA principle. Also, yung proper functioning ng image equipment and software. So, responsibility natin panatilihin na okay ang machines. Not just by calibration kasi yun ay sa service engineer, pero meron din tayong mga routines na ginagawa para mapanatili natin na maayos yung quality ng bawat machines. Okay? And imagine kung halimbawang masira yung machine nyo. So, napakalaking inconvenience din sa inyo na mag-aantay kung kailan maayos yung machine, di ba? And what if masira yung, for example, yung inyong digitizer? So, anong mangyayari? Baka ang mangyayari sa inyo is paggamitin kayo ng manual processing, di ba? So, napaka-inconvenient naman kung magkaganon ang inyong machines. Okay? So, meron tayong responsibility na mapanatili na okay ang quality ng image, okay ang quality ng machine, and syempre, as a RadTech, kailangan din na fully functional tayo sa department. So, that is quality assurance. So, pag-usapan natin yung difference ng quality control, quality assurance, and quality improvement. Ang quality control, guys, ginagamit natin to sa araw-araw. And quality control ay ginagawa ng mga RadTech. So, mga daily technical checks yan, either temperature ng room, yung mga simpleng tube warm up, o kaya ay yung calibration ng machine. So, pwede mo rin siya i-calibrate, especially sa CT scan. So, pwede mo naman siya i-calibrate without waiting sa ano mismo, calibration ng engineers. So, may separate na preventive maintenance sila, and tayong mga RadTech, meron din tayong mga minimal calibrations. Okay, so, that is part of quality control. Ang ano naman, quality assurance is yung entire na structured program. Okay, yung mga protocols na lagi niyong ginagawa to give best quality. Okay, ito ay either sa system ng department, sa staff mismo, and syempre sa mga protocols. Then, we also have QI o yung quality improvement. Ito naman ay yung long-term na improvement na depende doon sa inyong nakuhang data sa quality assurance kasi meron tayong mga paperworks regarding this. And doon maaobserbahan nyo, for example, bakit may mga repeat na films. So, i-investigate nyo yun. And after investigation, so ipipinpoint nyo kung ano yung naging problem. And part ng quality improvement is to correct those mistakes. Okay, para hindi na maulit. And also, yun nga, yung detecting the errors. And so those trends, kung ano yung mga kailangan dose for certain exposures. So all of those are part of quality improvement. So all of this ay in a long term is ano yan, a repeated sequence from monitoring, then after monitoring i-evaluate mo kung ano yung mga nagiging errors, ano yung nagiging problem sa department, and after pointing out those errors, so responsibility natin na i-correct yung mga mistakes na yun and to improve kung ano man yung mga kailangan pang i-improve. Okay? So bilang RadTech, tayo kasi yung most critical na human factor in quality assurance kasi tayo yung directly nakaka-influence
First, doon sa quality ng image. Kasi di ba tayo yung kumukuha. Though sa digital radiography, ang image brightness ay hindi na mismo yung no longer a reliable indicator sa exposure. Kasi nga 'di ba si system ini-adjust niya automatically yung brightness. Pero yung mga may mga instances, okay, kung yung masasabi natin gaano kakapal pa na hindi na na-correct ng ano mo ng system yung inyong ginawa, may mga instances guys na ma-overexpose nyo yan. Kaya di ba paulit-ulit ko sinasabi na kailangan na kayo, marunong pa rin na magtansya ng technical factors. Okay? So, ang good-looking image, pwede nyo ma-overexposed. And ang noisy image, okay, pwede guys na nagkulang kayo sa MAS kaya siya ay underexposed or grainy. Okay? Kaya importante guys na sa exposure monitoring pa lang ay ano na tayo, aware or lagi na nating ginagawa. Okay, so the rest of this ay i-discuss ko naman isa-isa. So let's begin with the image quality. Okay, pag sinabing image quality is diagnostic value. First ay yung tinatawag natin na deviation index. Okay, may mga ano tayo, mga exposures, depende siguro sa ano nyo, yung sa software na gamit. Pero meron doon na after doing exposure, meron yung nakanote sa baba kung ilan dose yung na-receive niya. For example, dito, may nalabas na parang ganito. Yan, kung ilang MRAD yan. Okay, ibig sabihin ilan radiation or ilan dose yung na-receive ng patient o yung ilan yung nag-pass through. Okay, so yun guys, pag may nakita kayong ganong numbers, ibig sabihin nun ay deviation index or DI. Now, ang deviation index, sabi dito, it tells you how far the actual radiation exposure to the detector deviates from the target exposure level. So kung makikita nyo dito, EIT, ibig sabihin ay exposure index, then target. Okay? So yan, again, makikita nyo yan kapag halimbawang gumawa tayo ng exposure. After na na-exposure, may nakanote na number sa baba. Okay? Now, ang for example, sabi kasi dito ay deviate. Okay? Kung gaano siya lumayo o naiba. Now, kung zero, ibig sabihin, walang na-deviate. So, ibig sabihin, perfect yung exposure natin. Now, kung halimbawang nasa positive portions, yung changes niya, for example, parang more than 5 yung naging yung inconsistency doon sa yung radiation na na-receive. So, ibig sabihin, overexposed yun. And kung negative naman, syempre, underexposed yun or too little radiation yung natanggap ng mo mismo, ng cassette. Okay? So, basta ang ano dyan is yung nakanote lang naman yun sa baba. So, basta may ma-encounter kayong ganon, so tinatawag yun na deviation index. And it helps the RadTech kung na-deviate ba yung ano natin, yung exposure index from the patient itself. Okay? Doon sa ating target na exposure mismo. Okay? And again, it helps the RadTech to maintain the consistent image quality. And while doing that, syempre, kapag consistent ang image quality, so, mape-prevent natin yung paulit-ulit na repeat. And ang repeat kasi, pag inulit-ulit mo yan, so equivalent sa another dose doon kay patient. And also, kung nababantayan mo yung deviation o yung paglayo or inconsistency doon sa radiation mismo from the exposure index, so madidetect mo agad yung exposure. Okay, kung merong error. So guys, tandaan nyo, zero is the perfect, pero pwede rin na merong ganyang variability. Okay, depende sa tolerance na system nyo. Okay, again, that is a deviation index. Tapos, meron din tayo yung, di ba, yung exposure index.
exposure indicator na tinatawag. 'Di ba sa for example sa CR system pwedeng Fuji or S number yung ma-encounter nyo. 'Di ba napag-aralan natin last time na inverse yung relationship niya doon sa exposure. Pagbaba ng S number, ibig sabihin pagtaas ng exposure. So again, pagka S number, inverse yung relationship niya. But dito sa DR systems, commonly ang ginagamit na unit ay EI. So pagka ganun guys, you have to remember na direct yung relationship niya with the exposure. Okay? Pagtaas ng exposure index, equivalent to higher exposure. Then, may mga systems, for example, yung Carestream, ginagamit niya yung exposure index at the same time ay merong diffusion index na nakanote doon sa mga exposures nila para sa accuracy tracking. Pero merong namang mga systems na wala niyan, itong DI. Pero since magbo-board exam kayo, so maganda na shinare ko din regarding this diffusion index. Okay? Again, responsibility na RATEC na i-monitor yung exposure index at saka yung diffusion index for every exposure. So, lagi yung tingnan from time to time. And yung pag-adjust ng technique factors, okay? Again, ALARA. Okay? So, kailangan yung i-adjust lagi ang KBP and MES according sa body habitus ng patient. And also, avoid the dose inflation for cosmetic image quality. Ibig sabihin ay kasi ayaw nyo nag-greening yung image, so matik kuha kayo ng kuha ng mataas na MAS, so nasan yung ALARA doon? Okay? So kailangan na piniprevent yan. And para ma-prevent yan, kailangan natin gumamit ng exposure chart at saka yung mga institutional protocols niyo sa hospital. Next. Okay, kasama naman dito yung image accuracy din. Okay, pag sinabing image accuracy, ibig sabihin it refers to how faithful the image represents the actual anatomy. Ibig sabihin, kung halimbawa for example, chest x-ray, then meron tayong tinatawag na pneumothorax. Okay, when we say pneumothorax, ibig sabihin may presence ng air doon sa pleura. Now, yung kasi sa pleura, pagka may presence ng air, because of low anatomic number, di ba, negative yung nagiging contrast niya. Ibig sabihin ng negative ay super black. Now, kailangan guys na maipakita yun directly doon sa ating x-ray image. Ibig sabihin, kung may ganong pathology, kailangan yun din yung i-represent ng inyong monitor. Okay? Kahit na meron tayong mga automatic na nagko-correct ng mga, for example, the contrast, kailangang faithfully mai-represent yung actual anatomy. Kung yan man ay size, kung yan man ay shape, kung yan man ay contrast resolution or brightness ng image. Okay? When we see spatial accuracy, again, yun ay correct size, shape, and position of anatomy. Now, kung halimbawa si patient ay medyo enlarged yung heart, kailangan na maipakita talaga doon sa ating monitor na enlarged talaga yung heart. Okay, di ba ina-adjust natin yan by either correcting the OID o yung magnification na di ba yung magnification ay pwede nating i-correct by adjusting the SID. Or as much as possible, di ba kailangan nakadikit mismo yung body part doon sa ating image receptor. And ang tube natin ilalayo. And if ever na itaas mo yung SID than usual, so meron tayong tinatawag na inverse square law. Diba? Ni-adjust natin yung ating, for example, yung MES to compensate doon sa paglayo ng X-ray tube. Kasi diba nababawasan yung intensity. Next is the contrast resolution. Okay, when we say contrast resolution, it is the ability to distinguish the subtle difference between the tissue densities. For example, may graininess, then merong white portions, and may mga super black na portions.
So, kailangan na detailed yun doon sa image natin. And kapag na-represent na yun, so masasabi natin na maganda ang contrast resolution. And for that, uh, ang ano natin is scatter control. Diba? Gumagamit tayo ng grid or ina-adjust natin yung, ito naman sa PBP, not totally ano siya sa contrast, pero it could help. Diba? And also MAS to compensate the graininess. Diba? And lastly, yung density. Okay, pwede nating i-adjust yan by adjusting the window width at saka yung window level. Diba? Post-processing na part. Though itong brightness, hindi siya nagre-reflect mismo doon sa exposure na ginagamit natin for DR system. Kasi di ba meron tayong nagko-correct na for that brightness. So as a RadTech, ang ating responsibility para makapag-produce ng accurate na image, of course, is proper centering and positioning. So baka naman kaya nagkaroon ng, nag-appear na enlarge yung heart ng patient kasi hindi mo nadikit ng IC patient sa IR. It could also be because of yung medyo naka-oblique si patient, so pwede din na yung heart may appear large. Okay? It all ends dun sa mismong ano natin kasi tamang positioning. And also, to correct the OID, di ba, kailangan tama din yung paggamit natin ng SID and yung alignment mismo. Especially doon sa mga procedures na naka-oblique ang patient, so kailangan na tama ang paggamit natin ng position ng tube. And to reduce the blurring, kasi nga may mga instances na ang patient ay uncooperative, so kailangan na hindi naman totally i-restrain si patient, pero dapat si patient ay naka-fix ang position para makakuha tayo uh, ng X-ray na procedure without blur. And syempre, kung may mga external objects man yan, kung halimbawa coins sa bulsa, o kaya ay mga items na pwedeng maging artifact, so kailangan tinatanggal niyo yun. Okay, so responsibility lahat yun ng RadTech. Also, yung ating cassettes, meron yung plate maintenance. Okay, kailangan na lagi nating nililinis yan kasi yung dirt, di ba na-discuss natin sa mga artifacts, na pwede siyang maging, ano mismo, mag-obscure doon sa mismong binabasa ng doktor. Okay, for example, dust yan, so pwede yan mag-produce ng white artifacts. Or pwede din na kung halimbawang yan ay sa ating CR system, di ba, sumusuot yan dun sa ating digitizer. So, pwedeng yun yung maging cause kung bakit sumasabit yung ating imaging plate. Okay? So, magkakaroon ng signal distortion. And yun nga, kailangan na lagi natin siyang nililinis. And for cleaning natin, yung ating cassette, meron tayong mga approved na cleaning materials. Hindi pwede na tissue ang gagamitin nyo kasi may mga ano yun, yung lint na tinatawag. Hindi rin pwede na basta ka na lang manguha ng simpleng tela dyan, then yun yung ipupunas kasi meron yung mga himulmul. Okay? Ang advice nga dito, gumamit tayo ng lint-free na cloth. For example, yung ginagamit natin sa paglilinis ng ano natin, mga salamin. So, yun din yung magandang pampahid din sa ating imaging plate. And syempre, to prevent the scratches, kasi nababakbak yung ano natin dyan, kahit na may protective layer yan, so kailangan na i-handle natin yung plates ng ayos. Next ay erasure. Di ba every 24 hours or more than, di ba kailangan na nire-reset natin or ina-expose sa white light yung ating imaging plate para hindi magkaroon ng ghost artifacts. Ang ghost artifacts, di ba yun yung mga residual na previous images. Okay? And pwede kasi magkaroon ng confusion sa diagnosis kung hindi mo mabubura ng ayos yung previous na nakasave doon. So, ang mangyayari, magkakaroon ng reduced na image reliability. Okay? Pwede kasi na ma-misdiagnose ng doktor yung mapaprocess natin na image. So again, sa erasure, kailangan na after high-dose exams, for example, sunod-sunod na ang gamit mo ay mataas na MAS,
or mataas na technique. So, kailangan na ini-erase yun afterwards kasi baka hindi nabura ng ayos. Or halimbawa, matagal nakatenga yung iyong cassette, tapos hindi mo agad na i-load. So, after processing that, kailangan na ano nyo yun, i-erase din. And yun nga, kung halimbawa matagal nakatenga ang cassettes, so you have to erase yung ano mismo, i-program mo for erasure yun. Then we also have yung reject analysis. Ang reject analysis, guys, halimbawa yung mga repeated na exposures, hindi kasi yung nabubura minsan sa inyong computer. So nakasave lang yun underneath. So yung mga reject analysis na yun, kailangan guys na nire-review nyo yun from time to time. So bakit nagkaroon tayo ng repeated exposures? So kailangan nyo mag-investigate. Sa reject analysis naman, so may mga instances na inuulit talaga yan. For example, positioning errors. Okay, yun naman talaga lagi yung common. Okay, medyo tabingin nung nakunan, o kaya sala, putol ang kuha mo. So part yan ng positioning errors. Or halimbawa, nagwawala si patient, syempre hindi mo pwedeng yun na yung isend na laging pwede na. So kailangan din guys na pagka talagang pangit ang kuha mo, kailangan mo ulitin guys. Pero yun nga, may mga repeats tayo. So, kailangan i-investigate nyo kung bakit nagkakaroon ng ganong problem. Okay, part yan ng quality assurance. Then, for example, sinabi mo kay patient, tapatanggal ng kwintas, kaso hindi ka naman sinunod. O kaya ang common dyan ay pinagtanggal mo ng bra, akala mo natanggal na, ay hindi pala. Okay, so, mga artifacts yan. And syempre, ito, ang worst case scenario, mali yung natawag mong patient. Okay? Pero ito namang wrong patient na to, kailangan guys, na paulit-ulit mo tinatanong si patient kung tama yung pangalan niya sa request, tamang patient yung pinapasok mo sa loob. Okay? So, ano yan? Na-jeopardize mo yung patient safety kung mapagpalit mo sila. Okay? So, yun nga, kailangang accurate yung natin. Tamang patient, tamang procedure. Okay? So, ang process for reject analysis, of course, kukolektahin nyo yung mga rejected na images. Then, ika-categorize nyo. For example, bibilangin nyo ilan yung ang cause ng repeat ay because of blur. O kaya ay ilan yung because of artifacts. Or ilan yung because of positioning errors. Ngayon, i-identify nyo, ipapattern nyo yun. And afterwards, after investigating, napansin nyo na most of the errors are because of positioning. So, kailangan guys na mag-implement kayo ng corrective action. Okay, ano yung next step? Aware na kayo na because of positioning errors, yung kadalasang palpak. So, ano yung next step para ma-prevent yun? Okay? So, ang purpose or ang goal na reject analysis, of course, is to reduce the repeat exams. And syempre, yun ay para na rin sa workflow efficiency. So, kung paulit-ulit na palpak ang kuha mo, so pwedeng magkaroon ng problema sa workflow. And syempre, responsibility natin na i-minimize yung radiation dose. Kung paulit-ulit ka, so nasan yung part na pine-prevent natin yung pagtaas na radiation dose kay patient. Okay, so all of these ay para sa reject analysis. And syempre, it will improve the staff performance kung hindi ka na nagkakamali sa mga kuha mo. Now, sa reject rate, binibilang yan kung ilang percent yung naging improvement. Okay? Ang acceptable na reject rate is typically 5 to 10%. Okay, yun yung benchmark o yung standard. So, para naman sa calibration, meron tayong service engineer at medical physicist. So, sila yung mga professionals na nag-i-ensure ng technical integrity and safety compliance to imaging system. Okay, ito guys ay pagka sila ay pumupunta, tapos for example, naggawa sila ng preventive maintenance,
or nag-calibrate sila ng machine or nagawa sila ng repairs. So after nilang gawin yon, meron silang documentation. Ngayon, yung documentation na yun guys, ay kailangan kinocompile nyo kasi from time to time, may mga bumibisita na agencies like the DOH o kaya ay FDA for inspection. Ngayon, sa inspection nila, chinecheck nila yung mga nakadocument. So, yun kasi ay proof na laging may pumupuntang engineers para sa preventive maintenance and yun nga, may ensure na laging uh, on perfect condition yung machines natin. So, yun yung proof, yung mga documentation ng mga engineers na to. So, sila, ang ginagawa nila is either calibration ng ano natin, chinecheck yung mga ano natin, yung knobs or yung mga buttons for these technical factors. Tapos, meron niyang meron silang ginagamit na radiation detector o yung counter mismo na kino-compare. For example, sa MES, makakatanggap kunwari ng, for example, ng certain exposure, dapat na doon sa radiation mismo, na detector nila, same yung output. Okay, ganun ang mga typical ano dyan. Then, performance testing, especially bagong dating yung machine, so kailangan mag-performance testing yan. So, kailangan naka-document din. Yan. Tapos yun nga, radiation output measurement. Then, yung radiation, ano natin, yung X-ray tube. So, sine-check din yan kung nagkakaroon na ng leakage radiation. Then, yun nga, pwedeng quarterly. So, merong engineers na pumupunta for preventive maintenance. Diba, ang kotse nga, ano lagi yan ng FPMS. So how much more yung machine na ginagamit para sa tao mismo, 'di ba? So kailangan na may preventive maintenance din. Again, this is all part of radiation safety standards and regulatory compliance. So ito lagi yung chine-check ng ating mga yung mga nag-i-inspect. Also, sa ano naman, sa QA testing or part ng quality assurance, is ano naman, yung uniformity testing, ibig sabihin yung consistent na output. Okay? Katulad ng sinabi ko sa AEC kanina. And also, chinecheck yung spatial resolution, kung maganda pa ba yung quality ng image nyo. So, tinatest din yan. Then, we also have sensitivity checks. And kasama na rin sa uniformity testing is yung those consistency evaluation. Sama yan. So kasama din dito yung display system. Okay? So ang ating monitor, hindi yan magkakaparehas. So magkakaiba yan ng material. Okay? Importante ito guys kasi syempre bukod sa image accuracy, so walang kwenta yan yung effort natin to give a perfect image kung halimbawang yung monitor nyo ay hindi naman okay. Okay? So pwede din na magkaroon ng misinterpretation despite the good imaging. Kaya kailangan din na meron tayong ginagawa para ma-maintain yung ating monitor. Or yun nga, gumamit tayo ng magandang quality rin na monitor. So may mga iba't ibang klase yan. So meron tayong tinatawag na plasma displays. Yung mga plasma displays na yan, gumagamit sila ng ionized gas to produce light. And itong mga plasma displays na to, ito yung pinakamaganda kasi yung viewer niya ay maganda yung angle at maganda yung contrast. Though itong mga plasma displays, medyo malakas yung consumption niya sa kuryente. Though bilang radtech, hindi naman na natin yung problem. Okay? And mabilis uminit. Though itong mga ganitong models ay obsolete na sa radiology kasi nga high power consumption. Tapos, meron din, ito mo common. Alam niyo to, mga LCD displays. Yan, ito na yung naging alternative sa plasma displays. Okay? Ang designs niyan, di ba, meron yung backlight system. Tapos, kaya liquid crystal display kasi liquid yung
liquid crystal layer. Then meron din siya mga polarizing filters. So, may dalawang klase yan. Yung may thin film transistor na LCD, okay, ka-partner ng DDR, and yung LCD na merong LED na backlight. So, ito, same with the, ano naman, plasma displays na mataas sa resolution. Though ito, LCD, ay mas matipid yung consumption niya sa kuryente and light. So, kaya mas maganda yung LCD. Then, meron din tayo ng cathode ray tube. Ito yung mga sinaunang monitor, yung mga bulky. Okay? Ito ay outdated na. And pangit ang quality nito actually. Diba? Kaya ito hindi na ginagamit sa modern radiology. Then, meron tayong, ano naman, mali yung numbering ko. Correct ko na lang later. Yan, laser film. Ito namang laser film, ano to, yung sa typical na film mismo. Though wala na tayo, di ba, pag laser film, hindi mo na kailangan ng, ano mismo, ah ito ay sa darkroom naman, di ba, hindi na natin kailangan na red light. So, ito guys, para naman ito sa, yung kapag ka gumagamit pa rin kayo ng negatoscope. Di ba, ito kasi sa laser exposure, nag-undergo pa to ng chemical development at saka yung fixing. Okay, in short, di sausaw. So ito ay, it can provide as a high image detail at saka permanent record. Hindi siya convenient kung kayo ay may PACS na sa hospital. Diba? So, kailangan din i-partner natin, diba? And sa laser film kasi, so kailangan mo pa ng malaking space para maitabi yung mga films na yun. And hindi mo na siya pwedeng i-duplicate. Unless sa CT scans kasi, may mga laser printers din para naman doon sa mga slices ng image. So mas convenient na gumagamit ng laser film. So depende pa din sa inyong machine mismo. Okay, and also kung halimbawa nagamit ng laser film, most of the time, pagka mga ganong machines, meron din tayong backup na DICOM image. Diba? Na na-review natin sa PACS. Okay? So, speaking of, so i-discuss na rin natin yung data management. Okay, so sa data management, di ba may mga iba't iba tayong areas like for network system, okay, in healthcare, di ba? Sa network system, ito yung natin, yun yung ginagamit sa radiology or imaging department na nagbibigay sa atin na smooth and secure data. Okay? Doon natin ini-store yung either yung mga files natin, mga DICOM images, and so on. Now, itong network system from its word network, so siya yung nagko-connect ng ating mga imaging devices. Yan man ay pa-X-ray machine, CT scan, or MRI, or pwede rin ultrasound. And sa network system, yung mga imaging devices na yan, syempre nakakonect yan sa server kasi doon natin sinesend yung images. And also yung workstation kung saan nagbabasa ang radiologist natin and kung saan tayo nag-review. Diba? Pinagko-connect-connect niya yung mga components na yan. And this network, it allows images and patient data to be shared quickly. Diba? Kung halimbawa, kailangan natin ma-send sa radiologist yung mga images natin ASAP. So because of this data, so may isan natin yan sa doctor agad-agad. Diba? So meron tayong dalawang uri na network system. Pag sinabing LAN, ibig sabihin nun is local area network. Pag local, so ang kino-cover niya lang is yung small area. Diba? Pwedeng isang single hospital or for example sa atin, sa radiology lang. Okay? So kailangan guys na reliable at mabilis yung processing nito, yung pag-retrieve ng image. And this LAN, ginagamit natin to connect the devices within the same facility. For example, yung sa CT scan, so after doing the procedure, kailangan ma-send natin yun sa workstation ng radiologist. Okay? So that is LAN. Pag sinabi namang WAN,
So wide area network. Okay? Ibig sabihin, larger na geographic area na yung ating ginagamit. So pwede na, for example, from hospital A ay maisan natin to hospital B. So that is wider area. Okay? And this one, kailangan guys ng remote access and collaboration. Ibig sabihin, kailangan meron tayong medium para ma-retrieve yung mga images. Okay? For example, uh, a radiologist, for example, nasa St. Luke's siya. So, pwede na ma-retrieve niya yung images kahit na siya ay nasa De Los Santos. Yung mga ganong scenarios. So, meron tayong sa ating data management, so meron tayong hierarchy. Okay, meron tayong yung hospital information system, gano'n na din yung sa radiology, then yung sa ating imaging device mismo, then we also have PACS and a teleradiography. So, i-discuss natin siya isa-isa. Pag sinabing hospital information system, so ito yung nagpo-provide tayo ng demographic data sa ating radiology. For example, yung mismong data ng patient from registration pa lang. So yun yung hospital information system. So ito yung pinaka-main database ng hospital. So ito yung kung saan sa information pa lang, so nag-i-input na sila ng mga patients for admission. So, i-register na agad doon. And kung halimbawa gagawa tayo ng certain procedure, so i-retrieve lang natin yung data ni patient from there sa hospital information system. Okay, di ba? Ito yung pinaka-central backbone ng hospital data. Now, dito sa HIS, di ba, dito tayo nagre-register. And syempre, naka-register na yun sa patient. So, dito na rin pinaprocess yung payment, billing, and financial records. And kung may certain features yung natin, so pwede na rin na yun ang gamitin for appointment scheduling. Okay? Again, nagpo-provide ng demographic data. Yun ay pangalan ng patient, yung age niya, pwedeng yung ID number and other data, kahit diagnosis. Okay? So it ensures that all departments are working with the same patient information. Kasi pwedeng may dalawa kang patient na, for example, Juan de la Cruz at saka Juan de la Cruz Jr. So, kailangan ma-check nyo yun from the birth date and other data para natin mismo. Kasi meron tao na magkakaparehas ng pangalan. Diba? Next, we also have the Radiology Information System. Okay, ito na yun doon sa department natin mismo. Okay, pwedeng diyan tayo nag-i-schedule, i-schedule ng mga rad tech mismo sa department. Then dito rin tinatrack yung mga, for example, mga nakapatas yung mga request for procedures. So naandyan na din. And it helps the radiology to have a smooth workflow. So ang natin dito is, yun nga, ito ay parang other part noong hospital information system. Okay, doon tayo nagre-retrieve ng patient data. And also, kasama na rin yan kasi di ba nakakonect din yan doon sa ating PACS for image handling. Kasi naandito yung registration ng patient. So, doon na rin natin i-save yung data for record mismo ng images. So, that's RIS. And ito, alam ko familiar na rin kayo, yung PACS, Picture Archiving and Communication System. So, dito sa PACS, ito na yung, di ba, yung sinisave natin yung mga images. Now, kailangan na, kasi importanteng mga documents yan, kailangan na meron tayo na backup servers. Okay, marami tayong backups para sa images. Kung for example, mag-fail yung isang server, so meron pa tayong isang storage ng ating mga images. Okay, so para yan sa natin, for example, may mga system failures. Pero kahit na may system failure, kailangan na naka-backup yung images. Okay? So, ibig sabihin lang, because of these PACS, yung mismong storage ng mga images natin, so ini-ensure nito na kahit
ang common naman talagang problem minsan ay internet, 'di ba? So kahit ng ganyan, so pwede naman retrieve siya kahit offline. So ito yung mga ano natin para maplano yun. Tapos, wala. Teleradiography. Pag sinabi teleradiography, ibig sabihin yung transmission ng mga images. So, pwedeng isend yan kahit sa mga malalayo na radiology services. For example, ang doktor niya ay namasyal sa Italy. Pero because of teleradiography, so pwede na yung images na ginawa dito sa Pilipinas ay ma-send online. So that is how the teleradiography works. Okay? And also sa mga emergencies, kahit na alas 3 ng madaling araw yan, so may isan mo yung yung images dun sa doktor kahit na alanganing oras. And it is really helpful sa mga natin emergency. Okay? So pag-usapan naman natin yung responsibilities natin bilang RadTech. Of course, sa worklist management pa lang or sa registration pa lang, kailangan guys na ang nire-retrieve nyo ay correct patient data. Okay? May mga PACS kasi na automatically nako-compile yung mga images ng patient kahit na anong taon pa yung ginawa. Okay? As long as uniform yung patient ID, yung pangalan niya, so sasama yon doon sa mismong data ng patient. So, kaya ganun ka-importante yung registration, tamang registration. Okay? So, kailangan na ma-maintain yun para ma-reduce yung mga identification errors. Then, we also have yung post-processing. Di ba, dito tayo, kahit sa PACS, naaano natin yan, nako-correct yung tamang contrast at saka brightness. So, pwede rin, for example, meron tayong gustong i-focus. Halimbawa, gusto nating i-zoom yung certain portion ng rib kasi feeling ng radiologist ay may, for example, hairline na fracture. So, kailangan na meron post-processing talaga. Though kailangan na kahit nagpo-post-processing tayo ay hindi ma-alter yung mismong pathology. Okay? Do not alter the diagnostic truth. Okay? Kahit ipo-post-processing mo, dapat hindi siya ma-iba. And kasama na rin dito sa worklist management yung annotation. So, tamang correct labeling. Baka naman kinunan mo si patient ng posterior-anterior view, pero sa marker mo, na ilagay mo ay AP. Or for example, si patient ay kinunan mo ng abdomen in supine position o nakahiga, pero nalagyan mo siya ng upright or meaning nakatayo. So, magkakaroon na tayo ng ng inconsistency sa result mismo. Okay? So, no misleading information. Kailangan tama ang ating annotation, guys. And also, for smooth image transmission, kailangan na correct patient yung kinukunan natin. Okay? And it will help us to have a complete study transfer. Okay? Kung halimbawa, isasend natin kahit yung mga previous studies, for comparison, so safe natin na mai-retrieve yun. Kapag katama yung from the worklist management pa lang and up to this, so kailangan na uniform lahat. Okay? And ito naman, for workflow. Di ba sa department, si patient ay i-register from the info pa lang sa hospital information system. Then, kung halimbawa may procedure sa atin, so pwedeng i-retrieve natin kung ano yung order ng doktor o yung scheduling mismo kung nagpa-appointment sila. Then, naandito na tayo, yung syempre bago natin gawin yung procedure, may mga certain preparations. Mapa sa patient man yan o sa pagre-ready ng ating mga gagamitin. And also, image acquisition, kung anong mode man yan, kung yan man ay DR, na direct ng babato sa monitor yung image, or kung sa CR man na kailangan pa mag-undergo ng processing in digitizer. So, image acquisition. Then, exposure control, yung as advised ko kanina na kailangan tinitingnan. Okay, para ma-ensure yung tamang radiation dose
and tamang expose. Then image processing, and after obtaining the image, so meron tayong mga simpleng quality control. So, i-check natin kung may kailangan corrections, and yun nga, isesend na natin sa fax storage. Then from there, so radiologist, ano niya yan, i-retrieve and i-review. For example, sa monitor mismo. Then, after na mabasa ng doktor yan, so ilalagay niya yung interpretation mismo doon sa hospital information system. And once na meron ng result, so pwede yan, yung quality feedback. If ever na may bottleneck or for example, ang tagal naman ng processing ng ng results. So pwede nating ma-correct yun. Okay, as part of improvement natin sa department. Also, kasama na rin doon yung, halimbawa po, may mga recheck ka na X-ray procedure, or X-ray film. So, i-investigate yun for improvement. Okay, do you have any questions or clarifications sa ating topic? Okay, kung meron man as usual, i-chat nyo guys para maano natin, sa inyo, maituro ulit or mai-clarify. Okay? So that's it for today. And be ready next week para naman sa ating post-test. Okay, thank you guys. Thank you for listening. Bye-bye.